Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, Worldwide, and Universe. Isa pang edisyon mga kaibigan ng programang Gabi ng Misteryo ngayong pong gabing ito ng Sabado. Sakto ang oras, 10:10. Alas 10:10 ng gabi. Wow! Ang ganda naman ng alignment. Napaka-interesting po ating pag-uusapan ngayon po gabi ito mga kaibigan tungkol po sa gumagalang mga hindi nakikita ng tao pero nakikita ng iba at nararamdaman ng iba. May time na talagang sila'y nagpaparamdam. Dahil po ngayon po ay Ghost Month na tatagal po hanggang September 2, 2024, ay pag-usapan po natin kung paano nga ba natin kailangang harapin ang mga ganitong mga karanasan tungkol sa pagpapakita ng mga kaluluwang gumagala at mga multo. Pero actually, all non-physical beings, kapag nakita natin, akala natin lahat mga multo. Pero iba-iba ito eh. Yung nakagisnan nating multo, yung mga kaluluwa ng mga namatay natin mga mahal sa buhay, yung mga kaluluwa ng mga namatay dyan sa kalsada, sa mga aksidente, at iba pa, no ha. Pero iba rin ng mga non-physical beings like elementals, angels, sa pagkakamalan din natin mga multo, ano ha. Alright, tonight ay very exciting mo ating pag-uusapan and yung ating mga kababayan, yung ating mga viewers, mga listeners po natin, pwede po kayo makipag-interact sa ating pong talakayan ngayong gabing ito mga kaibigan sa pamagitan po ng ating FB Live sa DZRH News and DZRH News Television. At heto na, atin na ipakilala ang ating mga panauhin ngayon pong gabing ito mga kaibigan. Siyempre, ladies first muna, no ha? Si Miss Yuki ng Spiritual Guide Philippines. Miss Yuki, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin po. How are you, ma'am? Sobrang maayos po at hello din po sa lahat ng mga nanonood ngayong gabi. Oh, curious ako, ano ka ba? Hindi ka naman foreigner, no? Ayan, Pinay na Pinay. Yes po. Yun, alright. Katabi ni Miss Yuki sa kanyang kaliwa si Brother John ng MGX, Manila Ghost Explorer. John, magandang gabi sa iyo. Welcome back. Sir Ray, Kumusta? Oo nga, kumusta ka na? Okay lang po. Tuloy pa rin ba ang ghost hunting natin na exploration? Tuloy na tuloy. Tuloy po lagi. Lagi ko nag-upload. Ayan, ha? Marami pong mga nakatutok din kay MGX, ano ha? And of course, mga kaibigan, atin din pong kapiling ngayon pong gabing ito. Nako, ay atin mo nang tawagan yung naka-zoom sa atin, ano ha? Si Aaron ng Anywhere TV. Aaron, magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na? Okay naman po. Bali, third time ko na to sa ano. Dito, Kaya lang nasa abroad ako ngayon eh. Ayos yan. Ay, marami naman dyan eh. Kahit saan. Kahit saan meron. Ayan. Of course, ngayon ay Ghost Month nga, Aaron, ay ating pag-usapan tungkol sa mga gumagalang multo. And of course, welcome back kay Tito Boy, Psychic. Tito Boy, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa inyong lahat. At magandang gabi sa ating mga kasama sa panel. At sa mga hindi nakikita na naririto rin. Ayun. Nagmamasin-masin lang naman sila eh. Malay mo, bigla natin sila ma-interview, di ba? Handa ka na bang mag-interview sa kanila, Tito Boy? Handa na. Handa na. Uy, wala pong walang takutan na very informative po ang ating program and para naman kahit paano ma-educate tayo yung existence ng mga hindi natin nakikita sa paligid, ano, yung kabilang dimension, ano, na also known as kabilang buhay. Yun. Uy, for the first time, nasa ating ding studio, si Hans. Hello. Hans, how are you? Okay lang. Medyo ngayon lang ako ulit na sa ganito eh. Oo nga eh. How do you do? Anong ginagawa mo ngayon? Well, nagpa-practice pa rin na about spirituality once in a while. Medyo tumutulong din kung kailangan. Tumutulong nag-read din ng tarot kung kailangan. Actually, isa rin ako sa mga reader. Talaga? Yes. Sa bagay, sa ibang paksa naman yung tarot card reading. Pero so far, anong experience mo ngayong Ghost Month?
Ghost month. Masyadong maraming iba yung ano ngayon, iba yung month ngayon. Pagdating niya sa Ghost month. Parang masyado kumbaga, ang dating sa akin personally. Yes, yes. Masyadong overwhelming ngayon. Hindi kagaya yung nung energies, yes. no? Oo. Tsaka masyado parang maraming sakit sa katawan ngayon. Oo nga, no? Saka ang dami mga... Unlike before. Iba saka ngayon. may mga nag-o-open na mga gates ngayon, Yes, no? marami. Tulad nitong 888, yung Lions Gate portal, ano ha? Oh. Masyadong intense. Oh, matindi yung energies. Ano? Ito po, well, I think yung iba natin mga babayan, hindi ho ninyo naramdaman ng mga energies, pero kung merong naramdaman sa inyong katawan, parang na gusto mo magkasakit, di ba? Parang ganun eh. Brother Jay, kumusta ka na? Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Mapagpalang gabi. Kamusta po? Ayan. Okay naman po ako. Anong advice mo dun sa mga ibang nararamdaman na itong the past few days? Actually, maganda yung pasok ng Lionsgate ngayon. Ngayon nga lang medyo konting may nakakaantok. Tapos yung mga visions, even the dreams, no, napakalinaw ng dreams ngayon. Oo nga, no? Oo, totoo yun. Klaro, kahit pagising mo umaga, naalala mo pa yung dream mo, no? Yes, tapos pagising mo, pagod ka pa. Ganun yung mga diba? experience po. Saka I think it's about time na uminom tayo palagi ng maraming tubig. O di ba, Tito Boy? Tama po. Ina-advise mo rin ba yun? Yes po, kasi yung enerhiya ng portal pag bumukas talagang kailangan ang water element. Ayun, no, Pang-cleanse po. Pang-cleanse and pang-neutralize. Ano, Yes po. Alright, unahin muna natin si nawala si Sorry. ayan. Aaron, kumusta ka na? Sir. Yung mga yung experiences mo about mga ghost encounters mo, sa ngayon, anong masasabi mo na talaga bang nag-exist yung kabilang buhay because of these experiences? Para po sa amin talagang nag-exist siya, kaya tuloy-tuloy kami sa pag-ghost hunting. Saka ayun, hindi naman siya nagpapakita ng directly sa amin sa mga videos namin pag nagre-review kami. Doon namin napapatunayan na meron talaga eh. So far, ano yung mga na-experience mo na nakita mo na bukod sa may nakita ko dun sa video mo na inutusan mo pa yung energy na ibuksan mo nga yung pinto saka isara mo parang ay sa sa operating room ng hospital, bali marami raw namatay dun eh. Talaga? Tapos nagulat ako, nag-move yung pinto ng hospital, anong operating room. Tapos nung nagbakasyon ako last June, nagpunta ako ng Baguio sa Diplomat. Nagulat ako doon sa capture ko, may dumaan doon sa loob ng Diplomat Hotel. May naglakad sa loob. Bali, walang tao ron. Solo ko yung buong building eh. Kaya nung nag-i-intro ako, nagulat ako, may naglakad doon sa bintana. Maliit lang siya eh, maliit lang na nung sinom ko, nakita ko hugis tao, tumawid na ganun. Na-capture mo? Ayun, ha? Na-capture ko, nagulat ako. Intro pa lang, di pa ako nag-i-start mag-explore nun eh. Nagulat ako. Nung nakita mo yun, itinuloy mo pa rin yung paggalugad sa Diplomat Hotel? Hinanting mo ba yung nagpakita? Bali, sinubukan ko kasi nag-ano kay Spirit Box, saka Charlie ako doon sa sa isang kwarto ron. Bali, doon ako nag-stay. Kasi doon mismo yung doon sa may chimney, sa may second floor, sabi nila doon daw malakas magparamdam. Ayun, wala naman ako nakita na naramdamang kakaiba, pero may mga boses na pumapasok kasi sa may part video. doon hindi ko lang natin may pakita pero may part doon na may narinig kang nagbubulungan sa palayo, parang boses ng mga madre ba yun doon sa loob mismo ng Diplomat Hotel. May mga boses siya nung parang nung nasa second floor na ako, may parang humihingi ng tulong na parang nahihirapan yung boses niya. Pero wala akong naririnig that time, pero nung nireview ko yung video, may boses na parang nasasaktan. Kapag ganun ba, mayroon kang narinig na ganun, anong ginagawa mo? Do you offer prayers for them? Para matahimik sila? After ng exploration ko, nagdadasal ako. Minsan nagdadala akong asin or cleansing. Kasi minsan sumasama na-experience ko ng sumama eh. Talaga. Na sumunod sa bahay talaga. Kaya that time nag-ano na talaga ako. Dadala ako asin, cleansing.
minsan nagpapagpag, dumadaan ako sa 7-Eleven, doon ko iniiwan. Iniiwan talaga. Sikat talaga yung store na yan. Ano? Sa 7-Eleven, marami talaga. Minsan nagpagpag din ako dyan, din na naligaw yung isang mumo. Alright. Salamat, Aaron. John, ganun din ba yung mga experiences mo? Nangingilabot ka, mayroon ka ring may time na nakikita mo sa peripheral na view mo, no? Meron mga ganun talaga na insidente. Kalimitan niya laging magi-intro. Yung hindi mo alam. Kasi pag nagsimula na kami mag-vlog, parang medyo ang hirap na eh. Pero pag yung nag-intro pa lang, gagawa muna ako ng intro. Doon sila lumalabas yun. Nag-intro din daw sila eh. Karamihan laging sa intro sila lumalabas eh. Kailangan mo raw silang i-introduce din doon sa lugar. Katulad dun nung nagpunta kami sa, ito yung last ko, yung sa Tarlac. Ganun din yung parang may bumato. Wala naman dun eh. Wala naman parang mga paniki-paniki. Kasi talagang may bumato. Tapos yung naglalakad ako sa loob ng hall, parang may umubo. Kaya nga akala ko may tao. Pasok ko sa loob. Wala naman talaga. Hindi ka ba nakaramdam ng parang medyo hindi yung takot ka sa multo, yung parang may danger ka na ron, baka ikaw saktan. Yun nga din eh. Inisip ko baka kasi may natutulog doon yung mga tawag doon, yung mga taong yung mga homeless. Pero wala eh. Pag ganun, talagang nilalabas ko na lahat ng gadget ko pag ganun. Labas ko na lahat ko ano yung pwede kong i-investigate doon sa lugar na yun. Pero doon sa pinunta mo na ano yung lugar na yun, nagkaroon sila ng interaction din sa yun through spirit box ba? Doon sa SB7 ko, doon sa second floor, yun nga. Doon sila sila. Doon lumalabas. Kasi minsan ang hirap kausap talaga eh. Minsan talagang wala lumalabas sa radio sweep eh. Pero makakakuha ka konting-konti talaga. Kaya kailangan naka-headset para malinaw. Hindi buo, no? Hindi. Pag may nakukuha kay mga voices, hindi buo yung wala, hindi. At saka, minsan delay. Halimbawa, nag-question ka na rito, doon pa lang siya sasagot sa dulo. Parang may delay talaga. Yun ang napansin ko sa pag sa mga SB7 gadgets. Thank you, John. Alright, Miss Yuki, nasa larangan ka ng spirituality. Kailan mo na-discover yung gift mo na you are a clairvoyant? Yes po. Bali, bata pa lang po kasi ako. Sobrang talagang yung imagination ko nandoon na eh. Madalas nakikita ako na may kausap ako since bata pa. So, dahil bata ako, hindi naman ako aware nun for the gifts hanggang sa naging interested ako na mag-dive in sa mga abilities ko and na-discover ko po yung iba't ibang part ng pagiging clairvoyance. Ayun, no? So, pero kailan, anong edad ka na na-realize mo na talagang nag-exist pala yung kapila? Apo, bali mga 12, mga first year high school, mga ganun po. First year high school. Hindi ka ba natakot? Syempre po nung una natatakot ako eh kasi nakakapanaginip din ako ng mga spirit, lalo na yung that time mga low frequency spirit. Dadaan sa panaginip na iba ang itsura, nakakatakot. Itim yung mata, itim yung bibig. May mga case na ganun eh. And habang pinag-aaralan ko kung bakit nakikita or nararamdaman ko yung ganung bagay, nababawasan yung takot ko. Kasi the more I learn about something, nawawala yung takot. Ayan. Alright. So, salamat, Miss Yuki. Meron lang akong dumating na kasi yung kape ni Brother Jay. Alright. Brother Jay, sa ngayon medyo talaga matindi yung energies dahil sa Ghost Month ano ina-advise mo dun sa mga very sensitive sa mga energies? Yun yung ma-advise ko sa kanila is mag-focus lang sa meditation at hanggat maaari sa mag-iingat tayo pag lalabas tayo ng bahay, mag-shielding o magdasal. Huwag natin kakalimutan lagi yung magdasal, no? Upang maging gabay yung protection natin sa pang-araw-araw. Lalo itong pumasok ng Ghost Month na to, syempre, the energy na pinaniniwalaan ng Ghost Month is yung energy na to is umiikot din sa atin. So, na-adapt din natin siya.
Pero ito ay hindi yung ghost month, hindi naman ibig sabihin kailangan takutin natin mga sarili natin. Yes. Opo. Ito yung realization na nag-exist yung kabilang dimension and nararamdaman, nakikihalubilo sila sa atin. Tama po. Oo. So anong ginagawa mo, Tito Boy, kapag meron kang nakita at biglang lumapit sa'yo, Tito Boy, tulungan mo naman ako. Hindi ako makaakyat sa langit. Madalas po kasi sa mga client ko, pinadadaan nila sa cards para makita kung nasaan sila. Kasi yung mga client, pagka nagtatanong sila kung may ganitong kaluluwa, ganitong bagay, hindi naman actually sumasagot sila eh. Pinatutunayan dun sa card na ginagamit ko. At the same time, madalas ako yung mga na-aksidente ang lumalapit sa akin. Oo. Yung mga tulad nung nakaraan, yung nasunog na family. Talaga? Saan lugar na yun? Ang client ko taga Laguna siya eh. So, nung nag-read ako, yung asawa niya pala, yung kapatid niya, buong family namatay. Kaya sabi ko sa kanila, mayroong amoy sunog eh, isang pamilya ito. Nagulat sila bakit ko daw nakita. Sabi ko, nandyan lang sa paligid, nakasunod sa inyo. Ayun. So, inalayan mo ng panalangin? Yes, inakyat ko po sila sa Mount Banahaw para doon ko niliguan gamit ang water. And then may isang tinatawag doon pintuan ng langit. Doon tinitirik yung candle. Doon ko inalay yung pamilya na yun. Ayun So, yan marami tayong dapat na gawin, di ba? Dito sa mundo natin, minsan talagang hindi natin kasi pinapansin yung mga yan. Actually, maaawa ka sa kanila eh. Di ba, Hans? Meron ka na ba kayong encounter na mayroon kang nakita na gumagalang kaluluwa, parang naawa ka dun sa sinapit niyang problema, no? Well, dati yung nag-start ako, actually, marami. Iniiwasan ko nga yan eh. But the more naiiwasan mo, the more nalalapitan ka. Yes. Kasi nakikita nila yung light natin. Yes. Para tayong bumbilya na naglalakad, di ba? But kasi the thing is, yung kaya ko lang tulungan. Yes, tama yun. Kasi hindi kaya lahat. Lalo ibobombard ka niyan even if nasaan ka, kahit saan ka pa magtago actually. Punta ka niyan, pupuntahan ka, kaya kang hanapin yan. But kung alam mo kung paano makikipag-communicate, before kasi hindi pa ako ganun karunong. Wala pa ako talaga akong alam. Hindi pa ako nagpa-practice. Nung nalaman ko kung paano makipag-deal sa mga yan, kanila, natutunan ko na, kumbaga, kung paano makikipag-deal sa ganitong spirit, sa ganyang entity, kung paano, kung anong kailangan nila. But, syempre, filter pa rin. Kasi hindi lahat kaya mong i-provide or ibigay. Ang ginagawa ko, binibigyan ko sila nag-offer ako ng something, prayer, or kung ano yung kaya kong gawin based sa gusto nila na gawin. Mga ganun. Yun kaya lang, dami mga pasaway sa paligid. Yes. At kailangan malaman mo rin kung talagang spirit talaga ng person yung encounter mo. Mayroong umaligid na nakaitim. Yes. Madalas yung may hijack. May mga nag-hijack dyan. Tito Boy. Meron dito. Ikot lang siya na ikot. Papapain mo nga yan at gusto maging pasaway. Kasi may nakikita sila na alam nilang tutulong sa kanila. Kaya andito sila sa atin. Nakahalubilo din. Magbubukas ng portal si Brother Jay sa si Tito Boy. Bubuksan yung portal mula sa langit para sila'y umakyat. Yes, ay. Diyan din si Miss Yuki. Hoy, sa ating mga nakatutok sa atin, ano ba mga tanong ninyo? Makipag-interact kayo sa ating program para naman magkapalitan tayo ng mga kuro-kuro tungkol dito. Ayan, magandang gabi muna kay Mon Ferido, si Anthony Abrenica, si Brother Ron Bustamante, Ria Soto, si Lara May Calusa. Lara May, kumusta ka na? Ito, isa ring clairvoyant na sa Baguio City. Si Leo Avares, magandang gabi po sa inyo, sir. Si S-Boy Lumasag. Ayan, Lumasag family na nakatutok din daw sa atin. Alright, so ano yung pinaka matinding experience ng ating mga guests ngayon? Yung kanilang ghost encounter at anong nangyari sa kanila? Unahin ko munang tanongin si Aaron mula sa Anywhere TV. Aaron, magandang gabi uli sa iyo. Ano yung pinaka-worst na experience mo?
Yung experience ko, sir, yung nung sumama sa bahay. Kasi hindi ko maalala kung ang last na explore namin nun sa Clark ata or sa Baguio. Tapos parang may sumunod sa bahay. Parang parang 3 days or 4 days may nagpaparamdam. May naglalakad sa hagdan. Tapos naririnig ko sa gabi, madaling araw, tapos naririnig ko pa sa tanghali kahit wala naman tao sa taas. May naglalakad na nakatsinelas. Talagang nasa bahay na, ano? Pero dati di mo naririnig yun. Ay, hindi. Tapos parang ginawa ko, parang pinagalitan ko siya eh. Parang hindi ka welcome dito, parang ganun. Ginanon ko siya. Tapos ng the 5th day, nawala siya. Actually, umaalis yung mga yun pag sinabi mo yung ganun. Hindi sila welcome. Kasi ikaw may-ari ng lugar eh, di ba? So teritoryo mo yun, hindi sila pwedeng pumasok at mag-stay. No? So after that, nawala na. Wala nang... nawala siya, oo. Wala nang yun lang naman, hindi naman siya nananakit na parang feeling niya at home siya sa bahay na palakad-lakad siya. Alright, maraming salamat. Ayun, tapos nawala naman siya nung So sa palagay mo, umalis lang talaga siya? Siguro na bad trip. Kasi hindi siya welcome sa bahay. Bad trip talaga. Pinalayas ko. Alright. Si Brother John, ikaw, Brother John, marami ka na mga experience tungkol dito. Ano yung masasabi mong hindi mo talaga makakalimutan na experience? Yung nung nagpunta kami ni Aaron sa La Union, sa Cresta del Mar. Yun, yun yung pinaka... yan. Yun yung pinaka namin. Kasi nag-vlog kami doon, nag-video, wala pa naman parang nangyayari. Tapos simula nung nag-SB7 kami doon sa malapit doon sa pool. SB7, tapos nag-IR kami doon kung ano-anong ginawa namin. Tapos tsaka lang siya mayroong sumigaw na babae na Ay, hindi naman kapitbahay yun. Hindi, kasi ang wala naman tao doon sa abandoned resort na yun eh. Talaga? Wala na. So malayo kung mayroong mga kapatid. Malayo, tsaka highway eh. Talagang yung time na lang yun na nag-session kami doon. Yun lang yung talagang may sumisigaw. Actually, nagmamanifest talaga yung sound nila, no? At nakukuha rin yung mga video recorder and audio recorder. Kuha. Ayan, ilang kami nakakuha. Si Aaron, si Adventure Duck. Yung boses niya papalapit sa amin eh. Yun ang nakapagtaka eh. Lumalapit. O hinahabol kayo? Oo. Tapos nung huling sigaw niya, nasa harap na namin. Oo. Wow. So anong ginawa niyo? Di ba kayo kumarikpas ng takbo? Umalis na rin kami. Ayun, pack up na kami. Kasi gandrong na eh. Pack up na, tara na. Iba na eh. Baka naman gusto na maghanda. Kasi alam niyo na paalis na kayo eh. Gusto niya mag-treat na at nagpapasalamat at dinalaw niyo siya sa Cresta del Mar. Ayan. Alright, so ikaw, Miss Yuki, ano namang pinaka-worst na experience mo? Yung talagang matindi yung matindi yung takot mo, di ba? So far, hindi pa naman ako naka-experience ng mga poltergeist, no. Sa ngayon, ang naalala ko na worst is nung bata pa nga ako kasi hindi ako maalam. So, may mga spirit na lumalapit na akala mo tao? Hindi po. Feeling ko naman na spirit dahil dumadaan sila sa panaginip ko. Ayun, oo. Tapos, humihingi sila ng tulong pero that time, hindi ko alam kung paano. Until nararamdaman ko na rin yung energy na nagsusurge sa tiyan ko. Natakot ako kasi new feeling eh. Ganon. Pero nakakaawa din talaga kasi sila yung mga spirit na hindi makatawid, hindi makita yung light. Especially yung mga biktima ng krimen, no? Krimen. Opo, totoo po. Aksidente, no? Mga wala pa sa oras para sila mapunta sa kabila. Totoo po yan. Yung iba hindi nila alam na namatay na sila. Yung iba naman namatay na maraming attachment dito sa mundo, like matindi yung galit or may mga hindi nagawa. Ayun, hindi sila nakakatawid agad. Kaya very thankful na binigyan tayo ni Lord ng mga spiritual mediums na makakatulong pa rin sa kanila. Yung makakatulong ba sa kanila, prayer lang ba, Brother Jay? Prayer lang ba or anything na pwedeng itulong sa kanila para gumaan yung kanilang energies na dinadala?
Actually, more on prayer, and then may mga gamit yung parang ritual na mag-offer tayo ng light kasi sa ibang mundo, lalo sa mundo ng mga namatay kasi para silang nasa illusion eh. So mag-offer tayo ng candle, no, para prayer, para makita nila, no, itong liwanag nito isa maging gabay papunta dun sa destinations nila. Yun. So, yun ang palagi mong ginagawa kung talagang meron. Yes, yun yung ginagawa ko. Saka, I think hindi naman kailangan nating tawagin kung sino, kasi delikado eh. Yes, diba? Diba? Lalo na yung paggamit ng Ouija board, the spirit of the glass, or whatever spirit, meron pang spirit of the coin, meron pa spirit of the spoon. Pwede rin ba yun? So yun lang, mag-ingat tayo minsan kasi minsan yung spirit aggressive siya minsan. Yes. So minsan hindi siya ayaw nila nang ninipaglokohan. Kaya minsan may iba na kukulapse, na poposes, or ibang attack nila, yung papakitaan ka nila ng weakness mo. Yun, naglalaro na sa mind mo, yung natatakot ka na hanggang sa paposes ka na. I remember merong isang TV personality na matagal na raw niyang parang nag-spirit of something else, spirit of the glass. Then for the past many years saka lang niya na-realize na kasama pala niya yung spirit na yon. Yes. Of course, gumawa naman ng humingi ng parang tulong at mukhang na ibalik naman niya to sa kabila. Well, paano magbalik o kaya paano ihatid sa kabila yung mga gumagalang kaluluwa? Tito Boy, anong ginagawa mo? Speaking of the spirit of the glass, diyan ako nagsimula eh. Diyan nabuksan ng... Naging pilyo ka rin pala. At the age of 12 years old kasi, nakakapagpaandar na ako ng baso ng spirit of the glass. Nag-stop lang ako niyan nung sinabi nung soul na tumigil na kayo. Ngayon, nung tumigil na ako mismo ang napektuhan kasi ako yung leader. Nakakakita na ako, nakaka-encounter na ako ng spirit. Inayawan ko yan because sabi ko, hindi ito yung mundo ko. Nakinig ka naman pala sa guide mo. Pero dumating yung pagkakataon, nitong mag-awakening ulit ako for the second life. Yung pintuan ko na ginamit ng liwanag na si Madam Imelda, yung kapatid niyang namatay, nung magkita kami sa Baklaran, nakatabi sa kanya eh. Sabi ko, nung lumapit ako, sabi ko, telepathic message eh. Gusto ko nang tumawid. Nung tinignan ko yung paa, nagulat ako, nakaangat pa rin. Nakalutang. So pumunta ako sa loob ng simbahan. Pinag-pray ko. Yung pala hindi. Yung pala yung opening na makakita ulit ako ng marami. Until now, kaya tinanggap ko na ito. Ito na ako ulit na more on nag-helping ng soul. Ginagamit ko is candle na red, 81 pieces na nagre-ritual ako for 9 Fridays. Yun ang ginagawa kong pagbibigay ng liwanag parang sa kanila. Parang novena, no? Ginagawa mo. Then after 9 days, clear na sila. Magbubukas na yung portal para pagpasok nila. Ngayon yung mga kamag-anak, pag bumalik yun after 40 days, tumutulong na sa kanila. Nagiging parang spirit guide na nila. Totoo yun, actually. No? Yung mga namayapa natin, mga mahal sa buhay, pwede natin maging spirit guides. No? So, yun yung practice mo, no? Yun po yung ritual na ginagawa ko until now. Or, nagsimula ulit ako sa ganon. May mga soul. Pagka may lumalapit at nakikita ko at nararamdaman ko, may mga mensahe, pinararating ko pero kailangan nilang mag-ritual para makatawid. Ayun. Alright. So, maraming salamat, Tito Boy, sa naibahagi mong yan. Ano? Pero, Brother Jay, ikaw, personally, kasi magkaiba kayo ng practice, no? So, shamanism ka, no? Ganun din ba? Meron ka ring sariling ritual to do it? Yes, apo. Meron din ako mga ritual na ginagawa. Actually, yun yung talagang practice ko, more on ritual. So, I offer a portal, no? Nag-open tayo ng portal. And then, actually, may encounter ako, kwento ko lang, sa Baguio. And then, first ceremony. And then, biglaan po ito. No? So, parang mapoposes kaming lahat that time. And then, nakinig ako sa intuition ko. And then, sabi niya, magsindi ka ng candle, lagay mo sa harap, and then, invite mo lahat ng spirit doon that time, hanggang sa unti-unti nang gumagaan yung katawan ko. So, ganun lang, kailangan natin makinig lagi sa mga higher self natin, sa guide natin. Ayan.
Alright. Okay, may mga gusto makipag-interact sa atin sa live chat ng DZRH. Si Anthony Abrenica, sabi niya, sa probinsya pag malakas ang hangin, marami ka talaga maririnig, lalo na sa hating gabi pag amihan ng dating. Tapos maliwanag ang buwan, nagtatalukbong kami ng kumot. Kahit naman magtalukbong ka ng kumot, lalapit pa rin sila, muso nila lumapit. Alright, sino to? Paano po yung sabi ni Emperor Memes, paano po yung nakalagay sa Biblia na may pupuntahan na agad ang mga spirit pagkamatay at hindi na gagala dito sa mundo? Ayun, sinong pwedeng Brother Jay? Yes, actually naman lahat tayo mayroon destinations, no? Depende ito kung sa consciousness mo, kung paano mo siya na-overcome, no? Yung example, kung ikay namatay nag-suicide ka, meron ka talagang destination na para doon. So, iba naman yung mga namatay sa sakit, meron din silang destination doon. So, iba rin yung mga ancestors, mga awake, yung mga ascendant masters na kung tawagin. So, lahat tayo may destinations na pupuntahan. Pero, ang pinakahuli nun, yung oneness, no? Isa lang din yung patutunguhan natin. Yun. Tsaka depende yan sa consciousness ng namatay, no? Kung ang kanyang consciousness ay very negative, so pupunta siya sa negative na dimension. Yes, doon po yung place niya muna. Sasalain muna siya doon, and then maaaring magkaroon ng reincarnation for another life. Pero it doesn't mean na yun yung impyerno. No. Based na rin sa experience mo. So, I believe na walang impyerno. So, kakaroon lang ng impyerno ang tao sa isip nila. So, hanggat yung process natin, example, nagkakaroon tayo ng anxiety, depression na parang maulit-ulit ng paulit-ulit. So, ayun yung parang hell na nangyayari dito. So, yung reality natin, pag nagbabago ito, umaangat siya na umaangat, napupunta ito sa light. So, ayun yung tinatawag natin destinations or nirvana kung tawagin. Pero, Brother John, naniniwala ka bang may heaven and hell? Oo naman sa akin, kasi kami Catholic, so di ba yun naman talagang binibigay na aral sa atin na meron heaven and hell. Ikaw, Tito Boy? Yung iba kasi yung mga soul kasi imprint yun ng kanilang emotion. Yung mga nagpapakamatay usually talagang kailangan din ng liwanag kasi sila yung nagiging parang sumasama lang sa hangin. Kasi ang soul natin ang destination niyan, kung ano yung ginawa mong presently dito sa lupa, pag namatay ka, yun ang aanihin mo Yung isang umaaligid na babaeng nakaitim, ang tanong niya ito bang naranasan ko ngayon ay hell? Hindi siya hell, maaaring siya ay may mission pa na kailangan niya ng liwanag, kaya yung darkness niya kailangan may maka-encounter na matulungan siya. Okay lang, wala ng ilaw, no? Bigyan mo nga. Ibang liwanag ang sinasabi ng liwanag na ibinibigay natin kasama panalangin pa rin. Pero alam mo, natutuwa ko pag ganyan, curious din sila, lalo pinag-uusapan natin to. Lumalapit din sila. And gusto rin nila makipag-interact. Miss Yuki, ikaw ba meron kang naka-interact sa kanila? Meron na bang ikinuklose muna yung sarili mo sakali? Meron po, kasi gusto rin nilang makinig sa atin. Oo nga kasi nakakatulong po yung discussion natin para makita yung liwanag. Lalo na kung ma-realize nila. Opo, lalo na kung nasa point sila ng, kung nasa dimension or plane sila na kailangan umangat yung frequency nila, nakakatulong itong discussion po natin para makatawid or makita nila yung liwanag. Mayroon ka ba nakita? Madami po. Anong halimbawa nakita mo? Iba't iba naman. Anong itsura? Meron pong mga may physical manifestation nung tao pa sila. So, iba't ibang klase po. Meron din mga magaganda pambihis? Meron po iba't iba din po. Depende sa frequency na meron sila. Tulad nung bata? Opo. Maganda rin bihis ng bata, di ba? Ha? Ano po? May nakita ka pang bata magandang bihis? Meron po. May tinitingnan si Yuki. Hans, ikaw, paano ang ano mo? Of course,
Ito pong discussion po natin dito, hindi naman tutungkol sa religion, ano, kung ano pininiwalaan. Kasi lahat naman tayo, ako personally, I respect all religions, ano, kasi iba-iba kasi mga consciousness niyan. Saka yan ay foundation ng ating belief system. So from that belief system, mag-grow yung ating spiritual aspect. Ano, oo. Nagkakaroon tayo ng enlightenment. Ano, yes. So ikaw, Brother Hans, so far, ano yung na-realize mo na kapag namatay ang tao, saan napupunta? Well, sa mga nakakausap ko na spirit, na-encounter ko, mostly sa kanila, sinasabi nila na wala naman impyerno. Usually, ang impyerno is nandito na mismo. Itong physical dimension, impyerno na nga sa iba. Same as nang na-encounter din ng mga kagaya ko, same as siguro sa kanila, ganun din. Yun yung sinasabi, nandito lang, ito na mismo ang impyerno. Kung nasa saan tayo. Talaga. Yes. Na-realize ko na kung ano yung gagawin natin ngayon, kung hindi natin, kumbaga, hindi natin mapupulfill yung dapat na ginagawa natin dito sa lifetime na to. Most probably, iyon pa rin na nga. Kaya nagkakaroon ng maraming reincarnation sa belief system ko. Meron tuloy sumisingit. Ba't ba puro impyerno pinag-usap? Pwede nyo mag-usapan ng langit? Nag-i-exist sa impyerno. Nag-i-exist ba ang langit? Yeah. All right. Very interesting. Brother Jay, based sa experience mo. Yes, nag-exist sa langit pag ang tao is naunawaan ng realidad sa mundo at nagkakaroon na ng tinatawag natin kapayapaan or peace, no? Ang mga taong nagsisik na ng kapayapaan, ayun na lang ang kanilang ginagawa. Doon nila na-encounter ang heaven. Yung mga gumagalang mga kaluluwa na hindi matahimik, meron bang time na isasuggest natin sa kanila na they have to see the light para makaakyat sa langit? But sa akin, for me, mayroon gaya lang din natin sila na kailangan nila makinig din sa kanilang isipan. Kasi maaaring mayroon illusions na nangyayari sa kanilang mind. No, parang sila lang din ang makakatulong din sa kanila. Ang ginagawa lang din natin is makinig kayo yung mga hindi nakikita rito. Makinig kayo sa sinasabi ni Shaman Brother Jay. So yun ang maitutulong talaga natin kahit naman sa reality, sa physical note at sa spiritual is yung prayer talaga. No, ipag-pray natin sila na makita nila yung liwanag. Yun yung kailangan natin gawin dito. Yung mga sumasabak sa ghost hunting, kayo ba nag-offer din ng prayer? Oo naman. Anong normal na prayer na ibinibigay nyo sa kanila? Yung sa akin pag ako nag-ano doon, Our Father talaga. Yeah, very powerful prayer yan. Yun sa akin, bago ako umalis. Bago ako umalis sa location. Ganun. Pero pag pupunta ako sa location, wala. Wala muna. Wala, pasok na talaga. Kasi baka pag sa akin pag nag-prayer na ako, nawawala nasisiro ko Walang nakukuha. Nasisiro ko Papagalitan na ako ni Whitey niyan talaga. Walang manifestation. Kailangan yung pupunta ka doon yung talagang mabubulabog sila. Talagang takot ka para meron ka agad capture sa cam. Then right after that. Tapos noon, ayun na, magdadasal na kami, mag-iwan na kami ng candle. 7-Eleven na kami. Ba't ba puro 7-Eleven? Di ba pwede si Starbucks? 7-Eleven. Oo nga, no? Talaging yan ang pagpagan na area, no? Mga convenience store, no? Alright, si Ria Soto sabi niya, yung nagbigti po ba hindi sila umaalis sa lugar na pinagbigtihan nila kasi sa ibang lugar nandoon sila? Ayun, Miss Yuki. Apo, bali, share ko na din yung experience ko nung nagko-crossover kasi nagko-crossover din po ako. Merong inilapit sa akin na yung kapatid niya isa nagbigti. So, while doing communication with the dead, yung nag-pass away, nung ginagawa niya, nung nagbigti siya, yun din yung paulit-ulit na nangyayari sa pang-araw-araw niya. Kumbaga yung consciousness niya naiwan doon sa pagbigti. Loop na lang yan, no? Nagluloop siya doon. Yes po. Pero hindi ba ito yung energies lang yan na nakadikit sa lugar? O ito yung mismo may consciousness? Po, bali yung may consciousness po na yun, energy na rin naman siya. So, kaya hindi rin po ina-advise, lalo na sa mga kinagisnan na religion na magpakamatay. Kasi, yun yung isa sa mga sacrifice no, na yung mga souls ay hindi agad nakakatawid. So, ang nangyari nun, dahil nasa loop siya, nag-enter tayo, nakipag-communicate ako,
na masabi nung bata na yun yung mga gusto niyang sabihin sa parents niya, yung mai-release lang ba. Habang nagre-release siya, nagbabago yung anyo niya kasi umaangat yung frequency niya. Kasi pag ang spirit or soul nasa low frequency, talagang hindi maganda yung itsura. Habang you are working with the light na lumiliwanag siya, nagbabago din yung itsura niya, nagiging liwanag din until mag-open na yung portal para makatawid siya. Paano itsura nun yung mga nagbigti pag multo na? Opo. Yung mga pinapakita sa mga horror movies. Ganun pa? Opo, possible. Nalabas pandila? Nalabas yung dila? Yes po. Ano ba yan? Horror nga, no? Di nakakatakot nga pag nakita mo yung ganun, di ba? Totoo. Oo. Yung mga sinaksak. May mga dugo at may mga ano pa rin sila. Same pa rin, yung mga na-aksidente. Pwede bang sabihin mo sa kanila, sandali lang, Brad, di ba? Nakita mo, di ba? Mayroon ka pang dugo-dugo dyan. Pwede bang palitan mo na may tsura mo? Ang pangit. Nakakatakot ka eh. Mahirap. Mahirap pa ba yun, Hans? Nagawa mo na ba yun? Nasabi mo na ba yun sa kanila? May time, pero kasi hindi mo magagawa yun eh kapag nandiyan na sa harap. Lalo kung yung mga gulat factor. Yung mabiglang nandiyan na sa tabi mo. Alam mo yun, ayaw ko, ginugulat. Well, mahilig sila sa ganyan. Oo nga eh, yung nagtatakot, biglang, mga gano'n, di ba? Tapos, yung makikita mo kagad na ang pinaka-worst na ayaw kong na-encounter is sa kalsada. Okay, may makakita kang mga nakahiga pa na akala mo aksidente pa lang. Akala mo. Aksidente pa lang, pero matagal na yun actually. Matagal na siya nandoon. Nandoon na yun. Wow. Paano may i-crossover yung kung nandun sa gitna ng highway? Mahirap. Mahirap. Saka, I think, pag ready naman silang lalapit sa iyo. Di ba, Brother Jay, silang lalapit? Yes, kusa silang lumalapit sa iyo. Kasi the more na nagsisik ka ng spiritual, umaangat yung yung vibrations mo. So, mas nararamdaman ka na nila. Yun. So, siyempre, wag natin kalimutan mag-protect, mag-shielding. Yun. Sabi ni Ria, nga, habang ng dila. Kasi siyempre, pag nasakal, mahaba talaga yung dila. Mayroong akong na-experience nga dati, nagising ako ng madaling araw, pagmulat ko ng mata, may nakalutang na white lady sa tapat ko. Sabi ko, ano ka ba? Ginugulat mo naman ako, iniistorbo mo ko sa pagtulog, pwede ba? Saka na tayo maggulatan. Pero sa totoo lang, medyo natakot ka. Magugulat ka talaga di ba? Alright, good PM po. May si Dariel Bert, sabi niya, may 12 estudyante sa Sofronio Espanola, Palawan. Sinaniban daw ng masamang espiritu. Ano nangyari doon, Sir Dariel? Itong mga sinasaniban ng mga spirits, ano ba to? Ito ba yung mga spirits ng mga namatay, Brother Jay? Yes, ibig sabihin na pag napoposes ang tao, ibig sabihin kung ano yung spirit, yung energy ng spirit doon is tumutugma din dito sa tao. So nagtutune in sila. Yung energies, yung frequency, magkatugma. Yes, nagtutugma. Kaya nakakapasok. Kaya nakakapasok. So, example, anxiety, depression, yung mga sadness. Mababa yung frequency. Isolation, yan. Yun, madali tamaan ng mga ganun. Stress. Pati po mga bata na stress. Yes, kasi nandiyan ng Kaya sila madaling pasok, Lalo yung nasa puberty stage. Kahit na very religious yung lagi nagdarasal. Opo. So hindi naman kasi pinag-uusapan yung mga ganon, yung pag magpaka-religyoso tayo. Ang tinitingnan dito yung pagiging purity or tigapagsunod mo, kung paano ka sumusunod sa liwanag, sa light, sa higher self natin. Sandali, meron tuloy kapag ba nagpakita sa iyo yung isang multo at parang may tangka siyang pumasok sa katawan, pwede mo siyang stop! Diyan ka lang. Yes. Huwag ka mamasok sa akin. Stop! Nagawa mo na ba yun, Miss Yuki? Ako naman, never naman po nakaranas ng personal na possession sa akin. No? Pero possible po yun kasi may may mararamdaman mo kapag may spirit na gustong manghimasok sa'yo. I mean, mararamdaman mo sa energy field mo na parang hindi ata akin to, parang hindi okay to. Saka maganda dyan ng mga gwardiya mo, mga spirit guides mo rin, may mga gwardiya ka rin, ano ba? So anong dapat na gawin pag ganun? Dapat ba mag-pray?
para hindi lumapit. So remember na hindi lang spirit ang kayang connect sa tao, kahit yung taong buhay din. No, kaya niyang connect din sa atin. Like example, astral travel, gusto ka niyang tignan, makikita ka niya. Buhay yun, yung taong yun. Akala mo spirit. Yeah. Yun. Sinisilip ka pala. Ayun, nakakabukingan na dito ha. Brother John, hindi mo ba naisip yun na baka pasukan ka? Hindi, sa akin hindi naman. Kasi actually, siyempre, malaramdaman mo yung pag mahina ka eh. Pag yung energy field mo masyadong manipis, ginagawa mo ba yan? Hindi ka na tumutuloy pag masama pakiramdam? Minsan may location ako na yung parang mag-aalangan ka eh. Yung papasok ba ako dito? Hindi. Katulad din sa Tanay. Mahirap eh. Kung pag nakita mo yung lugar, lalo na matagal na yung yung abandon na yun, matagal na. Mahirap pasukin. Parang kakaiba talaga. Ikaw ba, Brother Aaron, nagpe-pray ka ba para maproteksyon ng sarili mo rin? Kung sa palagay mo yung lugar masyadong delikado? Madalas after na ng exploration kasi nga gusto namin may makapture talaga. Kasi pag may pangontra, wala kami makakuha eh. Masisiro kami niyan. Zero. Gusto namin nilalapitan ka. Alam mo, sa totoo lang, nakabaliktaran yung mga ghost hunter, no? Gusto na lumapit para merong ma-capture, no? Pero yun nga, ang concern natin dito, yung kaligtasan natin. So, ano naman kayo doon? Aware naman kayo, no, Brother Aaron? Na talagang kung may danger sa inyo, meron kayong dapat na gawin. Minsan pag parang sumasakit na yung ulo namin, lumalaki yung ulo. Na. Nararamdaman namin pag merong kakaiba sa lugar. Pero pag nade-drain ka, takot ka, ayun talaga pag takot ka sa location. Yung nangihina. Yung parang nade-drain ka. Actually, yung nade-drain, di ba, Brother Jay, kinukuha nila energies mo, no? Yes, mga energy sucker po sila. Yung mostly mga mga entities. Yun yung mga ihigupin yung energy mo. So talaga nila mag-manifest. Sabi ni Mon Ferrido, I don't know if you can answer this one, Brother Hans. Sabi niya, may nagpapanggap po ba na demonyo na multo kaluluwa? Meron. Madalas yan. Actually, sa stage ko ngayon, no frequency ko, mostly na-encounter ko demon. Nag-aaral ka ba ng demonology? Yes. Talaga? Actually, pa-practice ako yan. Actually, masyadong masyadong complex pagdating sa kanila. Very controversial yung pag-aaral ng demonology. Ito ba'y pag-aaral para malaman mo kung anong characteristics nila na kailangan natin malaman para maiwasan natin, alam natin kung ano yung kalaban, parang Art of War, no? Yes. Meron kasi diba? Case-to-case basis eh. May mga nagpa-practice ng demonology, ginagamit yan for ritual kasi may mga tumatawag niyan para tumulong sa kanila. Alam naman natin mga nagpa-practice yan. May ganon. Meron, pinag-aaralan yan just so you know kung ano yung kaya nilang gawin just to protect yourself kasi kagaya ko, may mga area or lugar ako napupuntahan na may ganong klaseng manifestation kasi iba-ibang manifestation ng kada demon. Well, may isa sila, amoy, but hindi lahat ganon. Kapag mayroon bang naamoy asupre, demon na ba yung... Common, Talaga? Common. But, syempre, i-investigate mo pa rin. Baka mamaya may gas leak lang sa isang lugar. Baka naman volcanic ash lang yan. Yes, ganon. Malapit ka pala sa Taal Volcano. Yes, may mga ganon. So, yun, as nagpa-practice ka o ako nung tungkol doon about that, nakikita ko kung meron talaga, kasi may iniiwan silang remnants. Mga imprint. Yes, makikita mo yan. Ma-recognize mo kaagad kung sino yan at kung anong klase yan. Nakakabiti naman. Mayroon pa isang tanong dito. Patricia Fontanilla Crystal sabi, yung anak ko po yung nakikita at nakakausap ng mga kaluluwa na hingi po ng tulong. Prayers po ang need nila. Well, of course, yes. Prayers, di ba? Normally, yun ang hinihingi. No? Yes, prayers lang po ang kailangan nila. From Maru Taro, sabi niya, naka-experience ako noon, mga naka-freeze sila. Parang, frozen sila. Sila madami nasa gitna. Nasa gitna ako, mga construction workers sila. Baka dreams po yun. So, na-stuck siya ron sa dreams. So. Alright. So, babay na tayo. Ang
bilis naman ng oras. Anyway, siguro Brother John, I think it's about time na invite mo yung ating mga viewers, mga listeners na abangan ang mga adventure ni Brother John ng Manila Ghost Explorer. And po, mapapanood nyo po ako sa YouTube, tsaka sa TikTok, Facebook, Manila Ghost Explorer, MGX. Every Sunday nag-upload ako. Yan. Bukas may upload ako sa Hong Kong yun. Sa Hong Kong? Ayun nga, nakita ko na yung parang teaser mo dun yun. Wow. Sa Hong Kong. Wow. Nung last, nagpunta kami. Yun, abangan nyo uli yun. Ngayon, may pupunta na naman uli kami, iba naman. Wow. Salamat, Brother John. Thank you. Brother Aaron, paki-invite mo ating mga kababayan to abangan ng yung mga video. Yun po, salamat at pakipollow po yung channel ko sa YouTube, Anywhere TV, saka sa Facebook, meron tayong page. Yun, hindi tayo madalas makapag-upload ngayon pero by Sunday meron tayo upload sa Baguio. Yung huling exploration ko, saka baka end of this month dito sa Bindal East meron tayong exploration. Maganda yan. Uy, marami rin dyan. Thank you, Brother Aaron. Si Miss Yuki, ma'am, maraming salamat at napaunlakan mo ang aming imbitasyon. Masyadong malalim. Maraming salamat din po. Saan ka ba pwede raw, anong ginagawa mo ba ngayon? Tumutulong ka rin ba for spiritual ascension? Yes po. I'm doing general spiritual services. And may TikTok din po ako, Out of the Matrix PH. Also minsan, naka-live din po sa Spiritual Guide Philippines with ni Master J. Yes, and message lang po sila to reach out kung ano man po yung kailangan nilang spiritual services. Thank you so much. Tito Boy, maraming salamat sa iyo. Sa inner eye mo, no? Yes, may po. inner eye ka, no? Sa isang studio nga ba yun? The inner eye ni Tito Boy sa Studio 88, Entertainment PH, at ang Hiwaga at Hula sa Euro TV. Yun, sa Facebook to, no? Opo. Ayan. Malaliman din pong talakayan doon. One time daw, i-invite daw niya ako. Yes, ako naman po. interviewin. Ano sasabihin ko? Brother Hans, nako, maraming salamat sa iyo sa mga na-share mo ng mga insights and wisdom. Anong masasabi mo sa ating mga kababayan? Tulad ngayon may Ghost Month, anong message for them? Ito, ang message ko lang naman is i-remember natin sila but hindi para matakot. I-remember natin sila as kung ano sila nung nabubuhay sila. But not bad, but syempre yung magasaya. Ayun, salamat Brother Hans. Meron ka bang Facebook page? Actually nagpahinga na ako about dyan sa mga but minsan sumasama ako kay John at tumutulong pa rin naman ako kasi hindi ko kaya accommodate lahat. Siyempre may mga life din tayo na sarili. So pag may gusto at kaya naman, kontakin nyo lang si John. Thank you so much, Brother Hans. Kinukumusta ka, Brother Jenny Shaman Tope? Hello kay kapatid, Shaman Tope. Yan. Parang nasagap ko yata ng telepathy niya. Brother Jay, maraming salamat sa iyo. Salamat po sa laging pag-imbita po sa akin po. Anong may offer mo doon sa mga nakapaligid dito na gusto nang umakyat? So, ang mapapayo ko sa inyo ay love, no? Mamahalin, no? Fill yourself with love. Yes. Ito mga hindi nakikita. So, at matutunan na nila mag-forgive. Sila ba pwede ba silang sabihin na mag-pray din sila? Hindi, no? Kailangan nila tayo. Kailangan nila tayo to pray for them. Yes. Na sila maririnig. Ibang mundo na kasi sila. Kaya offer tayo ng light talaga. So, kaya pag nagbukas tayo ng light, maaaring may tendency na marinig nila tayo through light. Ayun. So hanggat walang light, so wala tayong, hindi na tayo narinig. Ayan na. Diyan pwede kayong sumama kina Brother Jay, kay Tito Boy. May nakaupo rito. Punta tayo 7-Eleven. Meron talaga nakaupo dyan. Si Brother John, saka si Brother Hans. Ako, kayo sasama sa akin. Hoy, salamat sa mga tumutok po sa ating Gabi na Misteryo. Ngayon po gabing ito mga kaibigan ng Sabado. Hanggang sa muli pa rin po sa ating programa. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Sa ilang saglit ho ang programang Gabi ng Bading ni Miss Molia Linyo. Pilipinas ang oras, 11:04 p.m.